What's up mga kababayan, mga kariban ko? Kumusta po sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po mga nasa Pilipinas? Hello, hello sa lahat. Atin pong pag-usapan ang mainit na balita tungkol sa dating presidential spokesperson ng Duterte administration, mga kababayan. Siya na po ngayon ay isang wanted official, mga kababayan. Official na po. Wanted tong si Spokes Harry Roque, mga kababayan. Yan. So, marami po ngayon ang nagsasaya. Dahil nga po, tong si Harry Roque ay sobra po sa kayabangan at ngayon mukhang matatapos ng kanyang kayabangan kung ito po ay nahuli at naiuwi sa Pilipinas. Sa ngayon mga kababayan, hindi po natin alam kung saan itong si Harry Roque. Palipat-lipat po, noon po palagi po siya sa The Hague dahil nandun nga po ang kanyang amo. Nasa loob po ng bilibid sa The Hague, mga kababayan. Kaya doon po siya namamalagi at patuloy po ang kanyang pagtuligsa. Pinagtatawanan niya, wala po siyang respeto sa ating gobyernong Marcos at palagi po ang kanyang paungot siya. Lagi niya pong tinatawag ng bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Yan po ang lagi niya pong sinasabi. Alam niyo po, matagal na po akong gigil din po dito sa Harry Roque na to. Kahit po nung panahon ni Madam Leni Robredo, nung siya po ay vice-presidente, lagi pong binabastos ng badaf na ito, si Madam Leni Robredo, mga kababayan. Kaya pag nahuli po ito at naipadala na pauwi sa Pilipinas, abay tayo'y talagang magiging masaya. Dahil sa wakas, mabibigyan po ng leksyon tong abogado na to na parang hindi na abogado ngayon. Dahil po sa kanyang pagsamba at kanyang pagyakap sa pamilyang Duterte, dito po siya nasira, mga kababayan. He used to be a luminaries, one of the luminaries. Magaling na abogado. Pero dahil po nasilaw sa pera, nasilaw po sa, naano po siya sa kanyang pakikipag-alyansa sa mga Duterte, dito po siya nasira, mga kababayan. At nasira ang kanyang karera sa pagiging abogado. Ngayon, kawawa siya. Kung titingnan niyo po yung kanyang itsura sa kanyang mga videos, parang hindi na po nakakapagsuklay at sipilyo, mga kababayan. Nangayayat na po siya. Wala sa hustong tulog. Siguro wala ring hustong kain, yung di po natin alam kung saan-saan po siya tumitira. Siguro po nomadic, palipat-lipat kung para po makapagtago. At ngayon sinabi ng NBI na talagang wanted na siya. Abay, delikado, mga kababayan. Delikado si Harry Roque. Kaya dito dapat nating bigyan o pahalagahan ang Interpol, mga kababayan. Ito po ang gamit ng Interpol. Kaya dapat lang na makipagtulungan tayo. Dapat na gawin natin ang ating obligasyon sa Interpol. Ibigay natin ang ating obligasyon. Halimbawa po sa kaso ni Harry Roque, wala po tayong maaasahan kundi ang Interpol para i-track down, para hulihin. Kahit wala man po sa Pilipinas si Harry Roque, kung yung lugar po na kanyang kinaroroonan, kung sila po ay membro, ito po, active po sila na membro ng Interpol, abay, pwede po nilang hulihin at isend sa Pilipinas tong si Harry Roque. Pabalik sa Pilipinas. Sana naman, mga kababayan, paisa-isa na pong mabigyan ng hustisya at mapanagot sa batas
Ito pong mga taong may mga ginawang kalukuhan sa loob ng ating bayan. Panahon ni Duterte, sobrang yabang po tong si Harry Roque. Siya po ang spokesperson ni dating Pangulong Duterte. Ang yabang po nito. Sobra po ang kanyang pambabastos kay Congresswoman Leila de Lima. Tong si Harry Roque. Ikaw ngayon ang katawa-tawa. Pinagtatawanan mo si de Lima, sinabi mo pa sa kanya na mabulok ka sa kulungan. Ngayon mukhang ikaw ang mabubulok, Harry Roque, mga kababayan. Kaya mahirap po ang mapaghusga at mahirap po ang magsalita ng patapos. Mabuti pa po yung babae, isang babae na hinarap niya po ang kanyang kaso. Itong si Harry Roque, abay wala. Nagtatago. Mauubos din po yung kanyang pera na yan. Yung kanyang pera na kanyang nakolekta sa pagiging abogado ng yang pogo po na yan sa Pampanga. Mauubos din po yan. Alam niyo po, kung ang pera ay galing po sa masama, wala, hindi po yan magtatagal. Mauubos din po yan kaagad-agad. Kaya tingnan nyo, mga Duterte, kahit malaki ang kanilang nadekwat sa kaban ng bayan, maubos din yan kay Attorney Kaufman, mga kababayan, dahil napakalaki yung kanyang professional fee, mga kababayan. Magkano ba yung sinasabi nila na, is it 125 million pesos ba po yun? Yung kanyang charge, professional fee. Wala, mamumulubi din ng mamumulubi din si Inday yan sa kababayan. Remember na mahaba-haba pa ang kasong ito. Kaya magagamit malaking pera. Kaya yung kanilang nadekwat, maipangbabayad din po nila yan. Kaya mga kababayan, gumawa po tayo ng mabuti. Huwag po tayong magmalabis. Huwag po tayong mapagsamantala. Huwag nating abusuhin ng ating kapangyarihan. Kagaya nga po ng ginawa ng past administration. Sobra po ang yayabang po ng mga ito. Ito po, number 1, itong si Harry Roque, mga kababayan. Ang yabang ng abogado na to, kaya mukhang delicades, mga kababayan. Paliit po ng paliit ang mundo ni Harry Roque. Pag nag-as na po ang Pilipinas, pag nag-as po sila ng assistance sa Interpol, abay, liliit talaga ang mundo ni Harry Roque. Talagang kahit saang lungga ka man magtungo, talagang hahabulin ka, Harry Roque. Kung wala ka talagang kasalanan, kung malinis ka, Mr. Harry Roque, abay, umuwi ka ng Pilipinas. Harapin mo ang mga paratang sa'yo. Ang tingin po natin mukhang guilty, mga kababayan. Dahil hindi po siya makauwi ng Pilipinas. Bakit ka tumatakbo? As far as I remember, sa Quadcom, mga kababayan, hinihingihan po siya ng mga dokumento. Siguro po mayroon po siyang itinatago. Kaya hindi po niya mai-provide yung document na yan na hinihingi nila dahil dito na po siya matitiklo, mga kababayan, kung saan po nanggaling ang kanyang tagong yaman, mga kababayan. At pinaniniwalaan nga po na ito po ay katas. Katas ng pogo, mga kababayan. Yan. Si Spokes Harry Roque na ngayon ay looking haggard, mga kababayan. Wala, hindi na po yata natutulog. Stress na po tong si, tawagin na nga natin pagbigyan natin, Attorney Harry Roque. Attorney nga, pero wala na. Ngayon, ang mukha niya po ngayon, parang mukhang attorney, no case, mga kababayan. Wala na. Nasa listahan na po siya ng mga wanted ng NBI. Kaya, hintay-hintay po tayo, mga kababayan. Bigyan pa po natin ng mga ilang linggo at sigurado po yan, maiuuwi si Harry Roque. Isa-isa na pong matutumba itong mga tao na to
na dating nagmalabis at mga mayayabang sa gobyerno, ngayon naman sila ang madidisiplina at haharap sa batas, mga kababayan. At ang kasunod niyan ay sigurado ay ang impeachment ni Sara Duterte. Panuurin po natin dito, hindi lang po si Sara Duterte ang ating i-judge dito sa trial sa Senate, mga kababayan. Obserbahan po natin, panuurin po natin kung paano magdesisyon ang mga senador. Alright mga kababayan, tutukan po natin ang kaso ni Harry Roque. Tignan po natin kung merong isang Harry Roqueng maiuuwi sa Pilipinas para panagutin sa kanyang mga pagkakasala sa bayan. Alright, isang magandang hapon po mga kababayan. Sana po'y mag-subscribe po kayo sa aking channel. Maraming salamat.